Yes, good morning sa buong mundo. Programang Radar Bayan ay nagpupugay sa buong mundo ngayong araw po ng Martes. Tayo po ay pumalanlang bunsod po nitong napipinto pong pagdadala sa huling hantungan dito po sa ating pinagpipitaganan at talaga namang ginagalang kasama po ng mahabang panahon sa provincial capital. Ang tinutukoy ko po ba yan ay si Madam Leonora Lala Aaron Molabnan Yeto. Siya po ay ihatid sa huling hantungan sa petsa 18, alas 9 po ng umaga. At bago po siya dalhin sa huling hantungan, ay ipapasok po siya sa Santa Elena Parish Church upang bigyan po ng huling pagbasbas. At yan po ay sa Santa Cruz, Gapan City. Itong si Madam Nora Nieto ay nagsilbi po itong kasama sa ating pong pinagsisigawan galing sa Puso Party List o GP Party List na pinamamahalaan ni Congressman GP Pagianos at ng ating Secretary General Attorney John J.P. Pagianos. At siyempre po ba yan, ito po ay talaga namang hudyat at naitakda na ng panahon na hanggang dito na lamang si Ma'am Nora Nieto. At siyempre, pakikiramay ng buong hanay ng Radar ng Bayan at sa lahat nating reporters sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ay nagpapabot ng pakiramay sa pagyao ng ating kaibigan na ngayon ay nananatiling nakahimlay. Ang kanyang malabi diyan po sa kanilang tahanan sa Barangay Balante, lungsod po ng Gapan. At siyempre, ito ay panawagan na rin sa lahat na makaibigan, kakilala, kamag-anak ni Ma'am Nora Nieto na siya po ay ihahatid sa huling hantungan. Ito po ay sa petsa 18, buwan po ng Oktubre pa rin, 2023, 9 a.m. At siyempre, lahat ng kamag-anakan ay inaasahan pong kasama at dadalo. At expected po ng mga kamag-anak na dating po ating Congressman GP Pagianos at ang Secretary General ng GP Party List na si Atty. John J.P. Pagianos, 10 ng pamilya Pagianos. Bayan, talaga pong ito na ang panahon na paglisan ni Ma'am Nora Nieto, kanya't tanggapin na maluwalhati sa ating kalooban dibdib ang pagtawag po ng may lalang sa kanya pong pagdulog sa sinapupunan ng ating may lalang. At muli po, inanyayahan lahat ng mga kaibigan, kapatid ng mga kamag-anak na makisaliw sa paghatid po ng huling hantungan kay Ma'am Nora Nieto ng Balante, Gapan City. Samantala bayan, at kaugnay pa rin ng ating ipinagpapasalamat naman ay ito pong inyo pong pagsuporta, pagtangkilik sa GP Party List Live kada linggo na pinamamalahan po ng inyo pong lingkod. Ang broadcast po every Sunday 9 to 11 a.m. sa GP Party List live program, at ito ay sa pamamagitan ng Congressman GP Pagianos Facebook page. Tayo nagpapasalamat sapagkat as of kahapon o kagabi 7.5 thousand na po yung tumakilik at kumbaga tumunghay. At yan po ay sa RNB. Bukod pa po sa Congressman GP Pagianos Facebook page at maging sa ating pong Chief of Staff at Administrator Atty. Maricel Weng Pagianos. At kay Ma'am Raya Rose Pagianos, yung kanila pong naitatala sa kanilang Facebook page ay halos kawangkirin ng ating binanggit na dami ng tumangkilik. Bayan, ako po ay maalab ang pasalamat, ganoon din kay Julie Reyes, nating co-host sa programa Bunsot ng maraming tumatangkilik.
At patuloy pa rin po nating ipapaganap at ipatutupad po ba yan base po dito sa mandato at pagsuporta nating Administrator at Chief of Staff kay Atty. Marcel Weng Pagianos. Ano po, na patuloy po yung ibinibigay po natin na 100 pesos GCash para po sa 50 sharers, likers at followers mula umpisa at hanggang sa matapos ng programa. I-share lang po yan, ipa-follow po yan, ilalike po yan hanggang sa matapos po yung programa at yan po, 2 oras lang naman. At bukod pa po dyan bayan, ay ito pong pangalawang GCash, regalo pa rin maagang pamasko ng programang GP Padlist Facebook Live kada linggo. Inulit natin 9 to 11 ng umaga. Ano po? Yung pangalawang GCash na igagawad naman po ay 500 pesos. 500 pesos na tumitingkad. Kada unahan naman po kasi ito. Una-unahan na halimbawa sasabi po kami ng patrivia namin 4, 5 hanggang 6 kapag ginaganahan na mga questions na may kaugnayan sa aming tinatalastas at tinatopic habang kami po ay nagproprograma ni Julie Reyes dito sa aming Facebook program, Facebook Live ng GP Patrice, Facebook program, live po ito, 9 to 11, inulit po natin. So once more bayan, yung 100 pesos GCash sa 50 sharers, 50 first sharers, likers, and followers, tuloy-tuloy po 100 pesos GCash na yan. At sa isa pa, sa 500 pesos GCash pa rin, masagot lang po nyo yung patrivia po namin na ang naging topiko at yung subjektibo ay mula naman din sa aming tinakel sa loob ng 2 oras na programa po namin. Kanya't mapakadali kapag kayo sumagot maging sa 100 GCash at 500 GCash, isama po nyo pagsagot nyo yung inyong GCash number. Ano po? Pasensya po kayo kung yung nakita po ngayon na suot ko ay ito, yan, ayan po. Kasi po nung nagdaang panahon, naging bahagi po tayo ng DCRH, Operation Tulong. Tayo po yung humawak ng Nueva Ecija chapter. Ano po naman panahon na yan, tayo po yung team leader. Buhay pa po rito ating mentor na si Imaong Jotaruk, ng DCRH. At veterano, talaga namang magaling na broadcaster po natin ng nangungunang himpilan ng radyo ng buong bansa, ang DCRH, di po ba? At yung amin naman pong kumbaga namamahala nun ay yung bantog nating kababayan, kalalawigan, si Sir Andy Verde. Doon po una tayo lumatak dyan po sa DCRH Operation Tulong ng Nueva Ecija chapter. Nung maglaon, hinawakan po ito ni Madam May Binluan, Ma'am May Binluan, at gabi po kapag po kami umarangkada rito from 9 to 12 ng ating gabi. At siyempre, bukod sa Nueva Ecija Provincial Chapter, nung tayo po ay madako naman dyan sa Cagayan Valley, Cagayan Valley, tayo po ay naging team leader din po dyan. At dyan sa Isabela, tayo din po ang humawak dyan. So ilang taon po dyan, from 2005, 2007, nandiyan po tayo. At tayo po ay naghanap buhay po dyan sa pamamagitan ng ating pagiging journalist, yung sa print media. At ang ating pong niladlad sa buong Riondos ay yung pong Reaction News. Yan po ay taglis na local news na pati sa Nueva Ecija talaga namang sumasaklaw. So yan po yung naging buhay natin. 2007, tandang-tanda ko po yan, nang tayo po itawagan na nasirang si Kuya Bensi Datul na una nating nakasama dyan po sa Double J, sapagkat nung nandiyan po tayo sa Celcor, kasabay po ng pagiging reporter natin sa Double J nung araw.
At habang nandiyan po tayo, naging patuloy yung pag-arangkada nating buhay. Ayan. At 2007 nga po, nung nasa Region 2 tayo, tinawagan po tayo ng yumao na po nating kaibigan. At ang sabi niya, Marpi, punta ka na dito sa Nueva Ecija. Ako na yung station manager ng DWNA. Ayun, yun po istorya. Kasi po may nagtatanong yung background ng pong lingkod. At kung saan tayo nagsimula, saan tayo sumadlak. So marami na rin po tayong pinanggalingan na himpilan na radyo, AM, FM. Galing din po tayo noon, kanya nga po tayo napunta dyan sa Region 2 dahil nasa poder po tayo ni dating Congresswoman Dita Villarreal, ang District 4 Congresswoman po noon, ilang dekada rin po riyan. At tayo po ay field reporter at announcer dyan po sa FM, ang radyo natin FM, dyan po sa lungsod ng Gapan, sa Tenyo Street, Gapan City. At dyan po tayo rin unang napuntang himpilan ng radyo. Ano po. At pagkatapos nga po, nung matapos po yung ating contract dyan sa lungsod ng Gapan, nag-Cabanatuan City po tayo. At sa pamamagitan po kasi ng aking mentor din sa Advanced ROTC, naging commandant po namin noon, si Captain Talib Malambot. Siya po yung officer po dyan sa Celcor Security Force noong araw. Kasi po bayan, tayo po nagsimula din sa mga bangko at bilang security officer po dyan, head guard ang tawag po dyan o security officer sa mga bangko tulad ng Metrobank, yung ano po ngayon, BPI po ngayon, yung nag-merge na bangko dyan po sa General Tinio Street. Ano po. Pagkatapos yan, na Security Bank po tayo at doon nga po tayo nagsimula sa FM radio ni former Congresswoman Dita Villarreal. Tayo po nasadlak ng Isabela. Ano po. From Isabela, 2007, ulitin ko po, 2007, ano po, tinawagan po tayo. At simula po noon, nasadlak po tayo sa DWNA, ang Provincial Radio Station ng ating lalawigan. At yan nga po, hanggang 2018 po tayo riyan. Diyan po nagsimula yung ating programa, ano po, na Radar ng Bayan. Sabi po kasi nung iba, tinatanong bakit Radar ng Bayan ang tag ni Marpi Radar Santos, yun nga po ang dahilan. Na-formulate po yung programa na yan sa pamamagitan din ng aming station manager after Kuya Ben Sinatol, si paring Titus Bagasaw, yung magaling nating kaibigan na naging radio station po natin. Siya po kasi yung pangulo ng Radar Radio Group ng Cabanatuan City o Nueva Ecija. Kanya po doon ko hinango yung pangalan ng ating programa na Radar ng Bayan. Sa panahon po natin dyan sa DWNA po Bayan, umaga at hapon, yung po ating programa. Talaga namang news and commentary program ang format po niyaan. Maraming nagalit, maraming natuwa. Sapagkat kapag inaspeke ko po kasi isang tao, ay talagang di malulubayan. Uusok po talaga bayan. Yan po ang naturalesa ng Radar ng Bayan. At sabi nga po ng iba, ikaw kilala kita sabi niya. Ikaw yung dating bumibira sa DWNA, ngayon kanya, nasa GP Partners ka pala. Yun. Doon po ang pinakabot at sumadlak po tayo sa poder po nating pinagpipitagan ng Congressman GP Padianos, natin namang pinasasalamatan ng ganap at lubos sapagkat despite ng ating programa, dito po sa ating Facebook page, napapanood lang, pinahintulutan po tayo na doon sa kanyang Facebook page, isama yung ipailalim yung Radar ng Bayan program po natin at yun nga po naganap. Kundi po tayo nagkakamali pang 6 hanggang 7 sessions na po ang inyo pong lingkod na nagbo-broadcast sa Congressman GP Padianos. Natin naman pong ginagamit kapag may activity ang GP Partners sa iba't ibang bahagi ng ating lawigan. Ganyan po ang istorya ng inyo pong lingkod sa nagtatanong, nagre-require. Isipin naman po ninyo from the 2007 hanggang 2018, pumalasak po yung Radar ng Bayan.
At kasama ko po dyan yung ating radar ng Bind Reporters na kalat din po sa ating lalawigan. Katulad po ng aking kasama ngayon, si numero 19, Scorpion. At mamaya ay makakapil natin si Scorpion. Ano po at ano po may idinulog po kasing Halika dito Scorpion sa tabi ko. At para po makilala nyo ganap ang inyong lingkod, sabi nga ng iba, dati tirador ka Tirador po sa radyo lang, hindi sa anong bagay. Kasi po ang programa po namin, hindi po, kumbaga, hindi po basta programa lamang. Ito ay tumuturol sa mga mapagmalabis na mga individual. Pati mga politicians nung araw, hindi po nakakaligtas sa amin. Kung kinakailangang aspikin, inaspikin natin. Kung ito ay nakakagawa ng mali at nakapagduduhagi ng karapatan ng mga naapi. Di ba, Scorpion? Tama, kasama Marpi. Anong mai-update natin ngayon, Scorpion? Okay, bumabati na isang magandang umaga sa sambayan ng Pilipinas. Sana maging patuloy ating palanutunan kasama Marpi at makarami tayong matulungan. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy kasama Marpi. Kaya nga, yung mga dinuduhagi, alam mo yan, na simulat sa pulpay, tayo sa diretso. Yan. Si Scorpion po, siya po yung ating kasama dyan sa bayan po ng Haen, Nueva Ecija. Kasi po, nung sinimulan ko yung programa Radar Bayan sa DWNA, lahat po ng bayan at lungsod, meron po tayong kumbaga nakatalaga na makasama. So, ganyan po kalawak yung Radar Bayan. Ano po ba yan? At nanatili yung ating ibang kasama, na kasama natin tulad ni Radar 24, Joseph Lapos ng San Antonio, Nueva Ecija, at ni Radar 25 ni Chito Del Cruz. Pero ang pinaka-aktibo po kasi nakasama ko talaga at sa lahat ng bagay, sa habulan, sa taguan, si Scorpion. Ano po si Scorpion? Noong araw, noong panahon na nasa DWNA po tayo, hindi po maiwasan na tayo po talaga masama sa pinag-iinitan ng katunggali ng ating boss. Boss ko pa naman siya magpangga ngayon. Ano po? Yung namamahala po ng pahamalang palalawigan po natin, si Governor Aurelio Oymacha. Sumali, pagsadlak po niya kasi sa puder, nandiyan na po ang inyong pong lingkod. Yun nga pong binabanggit ko na tinawag tayo sa Isabela na late Kuya Benshi Datol. Di ba tatanda mo yun, Scorpion? Kasama Marpi, tama. Yan. Taga-Hain din yan kababayan mo yan At doon nga po, umalagwa na po yung programang Radar Bayan. Siyempre, kung ano sabihin ng boss mo, talaga namang umulat umaraw, bumagyo man, kasama sa lahat ng anggulo ng buhay. Ganun po tayo. So, ibig sabihin, tayo po pinanday ng mga kapitapitagana namang namuno sa probinsya at siyempre sa mga bayan-bayan, yung iba nating napuntahan. Ganun po talaga ang buhay ng isang broadcaster na kung saan ay nagiging media bureau. Media bureau. So ngayon bayan, lagpasan ko po muna yung maanggulong iyan. At ituloy ko po yung aking pagluklok, pagtungo sa GP Patlist na una kong nilapitan naman po dito. Papasalamat po tayo. Nung una, pa-cover lang tayo. Si Atty. Maricel Weng Pagianos. Dahil po sa kanya, hanggang sumabot sa ating congressman na si Marpi Santos na nasa DWNA, nakasama rin po niya nung siya ay vice governor pa ng siyang taon. Di rin niya akalain na magiging kasama niya ako ngayon hanggang siguro sa dulo ng mundo. Di ba, Scorpion? At si Scorpion, darating din araw na pupunta rin sa atin, si Scorpion. Sapagkat tayo po ay talaga namang kumikilala sa mga, kumbaga, yung dedikasyon ba, katapatan na isang tao, isang kasama, saan ka man mapunta, saan ka man mapadpad, kasama mo sa lahat ng sandali, sa panahon ng kasayahan, ng kalungkutan, sa bugbugan, at sa taguan nga, kasama ko to si Scorpion. At ang naging buhay po nito kasi naman, masalimot din. Siya po magbabanggit kung ano ang ginawang papel
ni Radar sa kanyang buhay? Ibida mo ng konti, Scorpion. Ako po'y dating tumulong at humango at kung di rin sa taong kaharap niyo ngayon si Pare Marpy, baka ako'y kinain na rin ng lupa. Kung di dahil sa kanya, hindi ako mabubuhay ng mga matagal. Ayun. So, ang ibig po niya sabihin bayan, pinag-uusapan lang po natin, ano po, nung magkakilala po kami nito, alam kong si paring Lodi Larik, ano to nanonood sa atin. Dahil kay paring Lodi Larik na aking kasama, siya po si Radar 45. Talaga namang, nung abroad nga lang siya, nagtungo sa ibang bansa, kanya po siya naglaylo sa Radar ng Bayan. Pero naging kasama din po natin. Nung una, kung matanda po nyo sa DWNA, tatlo po kaming kumbaga magkakasama sa programa. Ano po, sa bandang huli, nagkaroon po tayo ng pagkakataon, mapalad po tayo. Tayo yung naging fix at napili ni paring Tatus Bugisaw na mag-handle po ng programa. Pero tatlo po kami at kasama ko po rin nung mag-start ng programa na yan, kasama ko po rin po si paring Lodi Lalik at si Marita Ladignon. Ayan, ewan ko kung saan lupalop na ng mundo si Marita Ladignon. Ano po ba yan? So ngayon nga po, ngayong nasa GP Partners po ang inyong pong lingkod sa mga nagtatanong. At hindi mo maiwasan kasi ang ating forte kasi nung araw, mahilig tayong bumatikos. Nagbabago ang panahon. Kung si Radar ibakbakero nung araw, ngayon po taga-promote naman ng isang kapitapitaganan at isa pong talagang bantog na party list ng ating bansa. Kinikilala sa buong mundo ang kadakilaan at kasikatan ngayon ng GP Party List. Bakit ka mo paring Jojo? Ikaw ang magpatunay. Yung apo mo, nais kong samantalahin yung pagkakataon, nakaharap ko si 19, yung apo niya, apo namin bale, sabihin mo nga, paring Joji, kung ano ang naging tulong ng GP Party List sa apo mo. Nung isang dulog lang. Salamat kay Tony Weng. At nagpapasalamat nga tayo kasama Marpy kay Atty. Weng at sa'yo, kundi sa pamagitan mo, hindi natin makakilala ang ating pamangkin nating Congressman JP Padiernos at yan malaking bagay kasama Marpy na itulong sa akin na po. Ayun, kasi po yung kanya po sakit sa puso ba? Paring Joji? Yes, kasama Marpy at nangailangan tayo ng 1.5 million. Sa lahat ng nilapitan natin, una si ating Congressman JP Padiernos, Antimano, nagbigay siya. Ayun. Na kasama rin, siyempre, kinakailangan natin yung malaking halaga. Kailangan humarap pa ng iba, di ba? Yes, kasama Marpy. Ito naman, magkakasama yan, Congressman ng 4th District, Ating si Congressman Eming Pascual, nagbigay din ng kasama Marpy ng kalahating milyon. Si Jaime Marcos, si Bongo. Ayun, Senator Bongo. Senator Bongo. So, ibig sabihin ngayon, yung pong kanya apo, aming apo, okay na siya, di ba, Pareko? Yes, kasama Marpet, nako, bibong-bibo. Oo. So, bayan, kanya ako po, binagit po ito, ano po ba yan? Alam naman po nyo, ang isang broadcaster po kasi, kung minsan paliko-liko, paliwa-liwa, basta't kung ano sumaksak sa kanyang isip. Ang mahalaga po kasi ngayon, yung parte ng buhay ko na gustong malaman ng iba, kung sino ka ba, Marpy Radar Santos sa GP Party List. Ayun. Idugtong ko lang sa ginawa ko kay 19 Scorpion. Nung yung binanggit po niya na hinang ko siya at kung dahil sa akin, malamang nasa lupa. Binanggit niya kanina, lupa na siya. Yes, Hanggang sa may hantong ko po siya at naging bahagi na po siya ngayon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. At isinama ko po siya sa akin, kasama ng ispa na bagaman yung isa, talaga namang walang utang na loob, anim hari, turing sarili, pero ang mahalaga, naigiya ko po sila sa tamang landas at yung pagmamahal sa ating konstitusyon. Di po ba? Pagmamahal sa konstitusyon po ba yan, hindi po madaling gampanan, lalo't kapag ikaw ay langkawal o army reservist kung tawagin. Si Scorpion po ay naisama ko at naipabilang sa roster ng Army Reservice ng ating probinsya. At dyan po sa Camp Tinio, Cabalton City, sa 204 CDC Camp Tinio,
Cabanatuan City. O di ang nangyari, yung mga humahanting sa kanya, yung gustong lugso sa kanya, sa kanyang buhay, ano nangyari? Yung isa, sarhento na ipalipat natin. So, ganun lang po ang buhay. Anyo po lingkod, talagang pinantay po tayo from since nang tayo mapabilang sa media, ano po, sa pamamahayag. At takot-takot na po ang ating na-encounter, mga natulungan, pero nandiyan pa rin tayo. Hikaws pa rin. Siyempre, hindi dapat po samantalin po kasi kahit may pagkakataon, sunggab dito, sunggab doon, offer dito, offer doon. Meron po siguro sa amin, pero bihira lang at mabibilang mo sa daliri. Yung talagang hanggang ngayon, ipur pa rin. Di ba, Scorpion? Yes, Kuya Mark. Puro lang tayo tulong ngayon. Oo. Naigigiya po namin yung may mga hungkag na kabatiran at kontak sa proper authority at tamang ahensya para po masumpungan nila yung kanilang dapat tahakin na magkaroon ng katugunan at solusyon yung kanilang dinadaing. Di ba, Scorpion? Tama, kasama Ikaw lang din, napakarami nung natulungan din, di ba? At pinasalamatan natin kasama Marpe, ang butihing piskal na si Piskal Edison Rapanan. Yun ang kasama po natin kapag po may mga cases na na-encounter ang Radang Bayan. Pero ngayon, paring J, nais ko rin alalahanin at binanggit mo si Fiscal Edison Rapanan, kabro po namin ito sa PGBI, Philippine Guardian Brotherhood Incorporated, at kasama pa namin sa Army Service sa rango pong Major. Major po si Fiscal Edison Rapanan, yung ating Assistant Provincial Prosecutor ng Department of Justice dyan po sa lungsod ng Cabanatuan, sumasaklaw sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Di ba, Parang J? Yes, kasama Marpe. At nais ko rin alalahanin na rin si Attorney Gian Calvo Manlag. Marami akong napulot na kabatiran, kalaman kay Attorney. Magaling yan. Talaga naman hindi mo makakalimutan. At sila po mag-anak. Sapagkat sa ating pamamalagi po sa kanya na 6 months, kami po ang nagbukas na kanyang law office dyan po sa Cabanatuan City, dyan po sa tapat ng NFA. Ano po, pagpapaayos pa lang yan, nadyan po kasama si Radar, si 19 rin, natikman din po niya yung mag-install, maggawa ng silya na maringal. Di ba? Yes, kasama Marpe. Sabi sabihin, ibinibid lang po namin yung aming nakaraan para po yung ibang nagtatanong kasi pag di pa nakikilala yung isang individual na palagi pong nakikita, siyempre papawid, may ilang mga katanungan at kung saan ka ba nagmula, lintik ka. Ay, nako, ayoko na pong balikan hanggat maaari yung pagiging commentator natin. Marami pong nasasagisahan talaga. Pero ngayon, sabi ko nga po, ayan si Scorpion, patunay siya na sa ating pong kinalalagyan ngayon, matahimik na po yung buhay ni Radar. Sapagkat ang tanging nababatid natin, yung isang mapagkalingang individual na ang aking nakilala nung nasa Kapitolyo pa tayo, nung siya po ay Vice Governor pa 9 na taon na magkakasama po kami, hindi po kasintulad ngayon na kami po talaga talaga namang dikit at magkasama na sapagkat nasa poder niya ako. Siya ang big boss ko ngayon. Siyempre, second boss ko naman si Attorney John J.P. Pajeros at siyempre kay Attorney Marcel Weng Pajeros. Yan. Siyempre kung nasan ka, abay doon ka. Testing po kasi yung iyong dedikasyon, yung iyong loyalidad. Ano po? Yung iyong loyalidad ay importante po kasi kapag loyal ka sa isang individual, taya batong mo. Ganun po yun. At yan po talaga naman napatunayan din marahil ng ating mga boss na yan, yung ating ibig tukuyin. So bayan, sa programa pong ating binabanggit, kada po sumasadak ang GP Party List sa iba't ibang bahagi ng ating probinsya, talagang hindi po natin pagsasawaan
hindi po tayo mangingiming ipagsigawan at ipangalandakan sa buong mundo. Nakaiba po talaga ang GP party list galing sa puso party list sapagkat yan po ay talaga namang malapit sa puso ng mga Novo Ecijano. Lalo tigit po ngayon nakikita yung pruweba kung paano magupit ng pagtulong sa ating mga kaibigan ang GP party list. Di po ba? So sa mga tagapagtangkilik po ng GP party list, patuloy lang po tayong maging kampante, patuloy lang po tayong sumubaybay at palagi po niyong tutukan ang Congressman GP Padianos Facebook page para po ma-update po kayo at para po malaman nyo yung mga programa na hatid po niya na akin muling babanggitin. Sabi ko nga po, hindi ko pagsasawaan na uulit-ulitin at ipagsisigawan ang mga programa ng galing sa puso. Patuloy, ulitin ko pa rin, Joji. Sa Caravan po, Caravan na isa lamang sa mga programa ng ating Congressman JP Padianos at Atty. John JP Padianos. Yung Caravan, yan po yung pinaglikom na programang napapalo po dyan. Programa talagang kumbaga mainit na mainit sa mga panahong ito. Ano po sapagkat yung pangailangan ng ating mga kalalamigan ay sadya namang natutumbasan at kumbaga nasusolusyonan. Sa Caravan, nandiyan po yung educational assistance para po sa mag-aaral po natin mula elementary hanggang college. May ilaan pong tulong ang ating congressman po dyan. Sa elementary high school, ano po, yearly po na sila po ay mapagkakaloban ng ayuda o tulong. Sabi nga po nung mga magulang ng iba, malaking bagay na rin po sa kanila sapagkat nakakatulong sa gastusin ng mga bata. Samantalang yung mga college naman, every semester po yan, mula first year college, kahit hanggang fourth year college, ano po, hanggat nandyan yung JP party list na katindig, patuloy po yan lamang sa mga college. Every semester, nagpapas po sila ng requirement. First semester, second semester, yearly, at kahit abutin ng 4 na taon, palagyan po nakasubaybay ang GP party list sa kanila pong pangailangan. May kaukulang pong halaga na natutulong ang GP party list sa kanila. Sa medical assistance naman po ba yan, isa din po sa talaga namang mainit at kasama dyan yung apo namin ni Paring Joji, dyan po pumasok sa medical medical assistance. At yung pangatlong napapalob sa Caravan ay ito pong burial. Kahit na po pumanaw ang kaanak ng ating mga kalalawigan, nandiyan naman sila, pwede sila lumapit sa GP party list upang magkaroon po ng ayuda pa rin ang mga pamilya ng naiwanan ng yumao nilang mahal sa buhay. Nandiyan pa rin at handang umagapay tumulong ang GP party list. Walang iwanan. Di ba ba? At bukod pa po riyan sa burial, napapalob na po dyan yung mga libreng mga serbisyo naman mula pa rin sa GP party list. Katulad na lang po ng sa NBI clearance. First 50 applicants, wala pong bayad dyan. Hindi na po kayo pupunta sa Kabanatuan para mag-apply. Diyan lamang po sa pinagsasagawaan, binababaan ng GP party list. Diyan na po kayo mag-apply sapagkat nandiyan po yung ating mga kaibigan sa NBI na kinaugnay na ating Congressman JP Padianos na kaagapay namin kapag kami po ay nagkakaravan sa iba't ibang bahagi nating lalawigan. So, malaking bagay po at pinagpapasalamat ng mga benepisyaryo ng NBI clearance yung manais gagamitin ang clearance sa matrabaho o mabroad man. Di ba ba? So, kasama po dyan yung libreng eye check-up. Makuya naman po nyo kapag ikaw ay sa private nagpatingin, 500 po pinakababa, wala pang gamot po dyan. Diba? At kasama rin po dyan yung libreng gupit. Magkano ba gupit ngayon? Scorpion. Kasama 50 hanggang 100. 50, 100. Abay, laking bagay. Meron po tayong libreng masahe. Yung sumasakit ang katawan. Minsan na paring Dodong sumama ka ron para mamasahe ka. Nandyan yung paglilinis ng kuko. Di ba ba? At nandyan po yung iba pang pamamahagi ng libreng gamot. Yung maintenance, yung vitamin para sa bata, matanda,
at iba pang gamot, binabahagi po na libre ng GP Party List. So yan po ba yan ang napapalood ng mga programa sa Caravan na sadya pong tinatangkilik at pinagkakaguluhan po ngayon? Sabi nga ng iba, mga nagkukwire sa atin, kailan ba sa amin dito? Marty, sa aming bayan, sa aming lugar, ang Caravan. Ganun po mga katanungan. So hindi lamang po yung bayan, pinuspos na po ng ating congressman ang kanyang programa. Kung sa Caravan, meron siyang eye check-up at meron siyang medical assistance, bukod pa po riyan, kinumpleto na po ng ating congressman. Para po malaman ng isang kalalawigan po natin kung siya ay may diferensya sa kanyang loob ng katawan, kung may sakit na hindi pa nadedetermina sapagkat walang kwarta na gagamitin sa pagpapacheck up, binuo po niya yung medical mission. Medical mission, napapalaw po dyan yung laboratory at consultation, pagkonsulta. Nandiyan po yung kunin ang iyong dugo. Titinan yung dugo, i-check yung cholesterol, yung iyong ihi, kung ikaw ay may kidney, madedetermine po yan, yung pagbuha ng blood pressure, lahat po yan ay nakapalob dyan sa medical mission. May x-ray din po dyan, may ECG. So, ibig sabihin, doon pa lang pag umpisa mo sa stage 1, yung registration. Pagkatapos doon, iikot ka, talagang medyo matagal lang, lalo kapag dumami, pagkatapos naman po ba yan, alam mo na kung ano depresya mo, kung may sakit ka, kung ano ang dapat gawin. Sapagkat meron tayong magagaling na doktor at makasama nila na napapaloob dyan sa One Life Incorporated na kinognay din at kasama ng ating ng ating congressman, GP Party-List, kada po nagsasagawa ng medical mission. So, ganyan po ba yan kaintindihin ating congressman? At bukod pa po riyan, yung tulong panghanap buhay, kabahagi at kaagapay naman po niya ang DOLE, yung tupad kung tawagin. Sa mga displaced workers o yung talagang walang hanap buhay talaga, nagkakaroon po ng kahit papaano itulong. Ang sistema po rito kasi na pinapahintulutan ng DOLE, 10 araw pong gagawa yung mga aplikante. 10 araw pagkatapos na sila po ay nagwalis-walis, nagpala-pala, idideklara po na sila po ay tapos na. Isusubmit po nila yung mga pictures sa DOLE, titingnan po yan. Saka po may siset naman yung payout, yung pagsahod po nila. Imagine pa yan, 10 araw silang magtitika. Hindi naman mahirap po yan simple lang. Pagkatapos sasahod po sila, yung inabutan po natin dati ay 4,600 ang sahod po ng tupad. Ngayon po ginawa na pong 5,000. Gaano kahalaga yan, di ba Scorpion? Yes, Marpi. 5,000 ngayon. Naku, talaga naman pinagpapasalamat ng iba nating mga kalalawigan. Sapagkat sa isang tao, sa pamilya. Naging bahagi sila ng programa ng GP Party-List na tupad. DOLE po ang kagapay ng ating congressman naman po dyan. Yun naman pong medical, educational at burial, ang ahensya naman na pinaglagak ng pondo ng ating congressman, yung kanyang fund ay nandiyan po sa DSWD. Kanya po mapupuna po nyo kapag tupad, DOLE po ang nandyan. Sila po yung pinamahala sa pondo ng ating congressman na ibabahagi sa ating makalalawigan. Sa DSWD, dyan din po ipinagkatiwala nating congressman yung kanya pong laang budget, pondo, para siya naman ipamahagi sa 3 serbisyo na napapaloob sa Caravan. Di po ba bayan? So, 2 ahensya po yung kaagapay nating congressman. Pero patuloy pa rin po siya numahagilap sa pamamagitan ng kanyang kagapay, si Atty. John J.P. Padianos, ating Secretary General, para yung pong dapat lapitan ng ahensya at individual tulad po ng ating mabigating senador. Naisama na po niya sa Rizal Caravan si Congressman Francis Tolentino. Nangako sa ating Rizal Mayor na pagkakaroon sila ng gusali po dyan na labis naman pinagpapasalamat ni Mayor Trina Andres. At siyempre, yung pong agapay niya dyan po sa ating congressman na meron ding laan at handa rin siyang magkaroon ng tulong. Na agapay, ibabahagi naman natin congressman sa ating mga kalalawigan. Nandyan si Senator Bongo, yung si Ginoong Malasakit. Di ba ba? Yung kanyang AX program.
Kasama po diyan kapag may caravan na yung mga staff at mismo kung minsan naman mismong si Senator Bongo kasama natin congressman. So ibig ko ba sabihin kanya ako po binabanggit ito na madali pong kumbinsi, madaling lumapit ating congressman kahit kaninong senador na pwedeng madaingan na obrang umagapay sa programa nating congressman para sa ating kalalawigan. Di po ba? So napakalaki ng bagay na nagagawa ng ating congressman dito po sa ating lalawigan. Sapagkat bukod sa ating apat na lehitimong congressman, nandiyan siya na idagdag pa. Kanya't napakalaking pasalamat na ating makalalawigan sa pagsulpot at pag-agapay ng GP party list na pinamamahan nga po nating congressman. So, kanya po natin binabagit po ito bayan. May programa naman po tayo dyan sa Congressman GP Pagyanos sa Facebook Live. Pero hindi ko matim at di ko matiis po kasi na ibo yang na. Ibo yang ibo yang na. Medyo yung ating stand ay bumigay. Na ibo yang na yung pong activity ng GP Patrolist. At meron pa po dyan kasama pero nasisinagan na po tayo ng araw. Nasa ilalim po tayo ng mangga. Yung pong infra project natin, Congressman, patuloy din po sa pag-alagwa at pagdanak, tatawag sa iba't ibang bahagi nating lalawigan. Yung kanyang pag-asa, James, marami na pong nakatindig na mga gusaling ganyan. Iba't ibang lugar na ng Nueva Ecija. Yung MPB buildings, iyon po yung multipurpose building na ginagamit po bilang barangay hall ng bawat barangay na humihiling sa ating congressman ng gusaling ganyan na hindi po niya pinagkakait. At siyempre, yung pong road concreting. Road concreting, marami na rin pong naipagawa at naipaayos yung ating congressman sa iba't ibang bahagi nating lalawigan. Ang pinakahuli po ba yan ay yung pong labindalawa na mga beneficiaries ng wheelchair. Yung ating ilang mga kababayan na komo may karamdaman, na komo may polio, komo na atake, kailangan po nila yung gabay na kung saan ang wheelchair ay hiniling po nila. So, hindi po may pagkakait dyan nating congressman kanya po. Yung ilang po nating mga kababayan na humiling po dyan, hindi po niya pinagkaitan. Pinadala po sa amin nila Ma'am Maraya Rose Padianos sa iba't ibang lokasyon nating lalawigan ang mga wheelchairs, 12 po dyan. 12 po yan na mga wheelchairs. Ang napagkaloban? Sa aming pagdala at pagkuha ng simbuyo na damdamin ng ating mga kalalawigan, pati pamilya nung napagkakaloban, talaga mang yung iba, hindi po napipigilan ang sarili. Yung ilang kaanak, mismo pati yung benepisyaryo, napapaluha sa galak. Sapagkat meron pa na isang tao na kapag ikaw dumaing, ikaw ay humiling, hindi po nagkakait. Yan po ang galing sa Puso Patrolist. Kanya nga po tinawag na galing sa Puso Patrolist sapagkat nobo si Hano po yung ating congressman kanya't kaligayahan po niya ang pagserbisyuhan ang ating kalalawigan at kapag kailang din na ibigay ang hiling, wala pong pagdadalawang isip na pinagkakalooban. Sa mga nakaugnay natin, nais ko rin pasalamatan din po yung mga kaanak sapagkat yung kanilang pasalamat pagtitiwala sa GP Patrolist ay hindi po makakalkulan o hindi rin mapapantayan. Sapagkat sabihin nga nila, kaiba po ang GP Patrolist sapagkat wala naman daw na sinumang Patrolist na pabalik-balik sa ating probinsya despite na meron din po tayong mga Patrolist na Novo Ecijano namamala katulad ng senior citizen. Di po ba yung senior citizen kalalawigan din po natin ang namamahala po dyan. Si Congressman Ompong Ordanes, di po ba? Kapatid ni Bro, dyan po sa bayan ng Iliaga.
At kung meron pa pero sa labas na po nating lalawigan. Pero ang lehitimong party list na natatangi at tanging party list ng Novo ay siya ano po ngayon ay itong GP party list, di po ba? Ang GP Patos lang po kasi ang nakapag-sustain at nakapagdudulot ng talagang pangailangan nating mga kalalawigan. Patunay po yung mga benepisyaryo at mapapanood po niyong lahat-lahat yan sa Congressman GP Padianos Facebook page. Ano po? Sa mga benepisyaryo po ng wheelchair, sa huli po nating pag-ikot, ano po, dyan po sa Purok 3, Barangay Labakin, Haino Abesiha, ang napagkalubang po natin dyan ng GP Patrice ay si Bernardo Magdangal. Ano po si Josephine Javier Lubao na Purok 7 Lambakin Haen. Diyan siya barangay ni Kapitan John John. Ah, si Marciano Sebastian, barangay Hilera Haen, Nueva Ecija. Si Conchita Violante na barangay Pulo, San Isidro, Nueva Ecija. Si Dominador Castillo ng Purok 2, barangay Maugat, San Antonio. Carmelita, kumain ka dyan pare. Carmelita Bustamante, Barangay Sinipit, Cabiao. Si Joyce de la Cruz, Barangay Palasinan, Cabiao. Si Edna Arnasan ng San Jose Peñaranda, Nueva Ecija. Si Rosita Cabillas ng Purok 2, Salvacion, Lupao, Nueva Ecija. Visitasyon Kalaunan, Purok 4, Salvacion, Lupao, Nueva Ecija. Si Jeronimo Ferrer, Barangay Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija. At si Catherine Alojado ng Barangay San Josef, Peñaranda, Nueva Ecija. Bali dalawa po yung kabarangay ni Kapitan Mercado na nag-avail ng wheelchair. Kanya po natin binabanggit ito bayan sapagkat ito po ay bagaman maliit na bagay kung tutusin sa dami naman ng humihiling, lumalaki naman din at hindi man po natin may kakaila na magkano ba ang wheelchair kapag bibilin mo ng sarili mo. O di ibig sabihin nun, malaking bagay para sa isang pamilya na wala pong kakayanan na bumili ng wheelchair nandiyan po yung mga taong pwedeng magkaloob po niyan. Di po ba? Kanya bayan, ito pong ating mga binabanggit na ito bilang pagsusog at pagdagdag papuri sa GP Patrice na sadya pong nakakalugod at talaga namang nakakatulong. Kanya po sabi ko nga, hindi ako magsasawang ipagparangalan na ipagsigawan ang GP Patrice sapagkat yan katunayan ang mga nagawang kabutihan sa ating mga kalalawigan. So sa nga po na Scorpion, Liga Scorpion at mag-parting words tayo. Kanya ako po naalalang himpapawid ngayon dahil dumating yung aking kapartner si Paren Joji, si Radar 19 Scorpion. Parting words natin, tayo pansamantala magpapaalam na. Go ahead, Scorpion. Maraming salamat po sa aming himpilan na sumusubaybay at isang magandang umaga po sa Sambayan ng Pilipino. Okay, nais ko lang din pong bigyan ng susog itong panghuli po ito na mensahe. Tayo po ay kasama, yung aming pangkat ay kasama rin na nag-witness kapag ay sinasagawa yung malawakang kampanya laban sa droga. Ang programang ito hindi po kumukundina sa mga gumagawa at mga kumbaga nagiging kasangkapan para po mapalaganap ang droga sa ating lalawigan, sa ating bansa. Kami po ay numero unong kumukontra po dyan. Kanya po kasama kami madalas sa mga operation pa. Si Scorpion madalas kasama po ito. Nagwi-witness. Pero ang ating lampintas at alam naman na po namin yung mga estilo at prosedures ng pagdakip ng isang pinagkinalaan o nakasama sa watchlist ng droga. Ano po? Kami po nagpupugay sa pagsusumikap ng ating kapulisan na masawata ang droga. Tangi ang masasabi po natin, okay lang na mahuli natin yung isang suspect. Walang magagawa po dyan, lalo kung kumpirmado naman na siya drug watchlist member o nasama sa listahan ng nasa watchlist. Okay lang yun. Kawawa naman yung inosenteng nadadamay na dituturo na Yun. walang Yun nga, Scorpion, ang pag-usapan natin ngayon. Maraming anggulo. Ganito.
District, may nangyari po ang ito po mga nagsisilbong mga kabayong. Yung mga kabayong, ito po yung mga drugs na nahuli na. Ibig sabihin, binigyan ng luwag at may kapalit, palit ulo. Ay, Kung sila tawagin, magtutulo. nagtuturo kung siya lang isip kahit hindi mong magalaw, mga pagkat na droga, nadadamay. Pinaka-late po nito, ano bayan, bayaan mo na yung talagang gumagamit, di po ba? Yung talagang kumikita ng limpa. And bigyan po siguro ng konting limitasyon na yung wala na huli huli na naman sinasaktan, sinisikmuraan at talaga namang lumulukot sapagkat ang lalaki ng mga pulis, di ba? Meron, dapo. Ano nga po. At tayo agad po na pong hindi naman nahulihan. Alam ko naman ginagawa dyan, tinatamnan Oh, yeah. di ba? Huwag magkaila yung ating ilang hanin ng kapulisan magkaroon ng project ng huli. Sabi ko nga, alam kabisado po namin mga matiya. Lamang ang sa amin, ano po, yung talaga nagtatangisan, hindi naman talaga gumagamit or nasa malang Hindi ba pangalan. sana kasama marping hinuhuli na, wag lang na suspect pa lang na wag naman na sana binubugbog. Ayun na nga, huwag Kawawa. sasaktan. Opo. Sa ating mga kapulisan sa buong bansa, mensahe ng Radar ng Bayan, hindi po kami against sa inyong pamamaraan. Lamang yung hindi po taal pa nasangkot, halimbawa nag-negatibo naman at yan naichuchu lang, huwag po inyong sasaktan muna. Kasi kayo man din, sa inyo man mangyari yan, magre-retiro rin kayo. Kapag nag-retiro kayo, baka pati kayo, balikan ng mga kaanak ng mga naduhagi yan kung namang malinis yung konsensya ng kanilang kaanak pa. Yan po ang dahilan. Tapos, pag-subaybay ngayon, pag-alpo ngayon, at magkaroon ng ating kapulisan, ating hulinggit, pabor po kami sa kampanyang sawatain ng droga sa ating buong bansa, yung pamamaraan po nyo, pero isa lang ang hiniling namin, kung yung isang nahuli, na ichuchu lang, hindi pa naman ganap na talaga namang involved sa droga, kung noong una man, totoong nasama, kung nagbago naman, ang pamamaraan po kahit sa ating Pangulong BBM naman, ibigyan pagkakataon yung ibang nagbago na, patunayan nila na sila po ay nagbago at katulong pa sila ng ating kapulisan sa pagsawata dito. Pero ang huling mensahe nga po natin, ulitin natin, kapag hindi pa naman taal na lehitimong yung isang ichinucho lang ng nakabayong, tulad diyang itong nakilala kong si Alfredo Benog Gatos. Ito po ay nahuli na ng PNP. Binigyan ng luwag, ginamit na asset ngayon, ituro dito, paano naman pamilya nung talagang hindi lehitimo na sangkot sa droga. Masakit, di po ba? Kanya't itong si Bayong, baka bandang huli ikaw mabayong. Hindi mo mayalis kasi sa pamilya nung iyong pinababayong na na aapi yung kanilang Yan kaanak. sa Diba? marping binanggit mo na, talamak yan Nakulong na sa droga yan. Yun nga parang G. Binigyan na ginawang asset ng PNP. Ang masama dito, kung totoong involved sa droga, okay lang. Pero yung hindi naman talaga lehitimo, at yung dati, nagbabago naman, bakit? Tulad kasama marping dinali na kahapon, nagdidig lang ng sitaw. Oo. Kinuha sa doon sa sitawan. Nang itinago nila, nilabog na nilabog. Yung tao yung inosente. Yun na nga, sinasabi natin, Scorpion, na mensahe natin sa ating kapulisan na huwag naman ganon ang sistemang gawin. Bigyan nila ng pagkakataon at patunayan mismo na yung taong kanilang dinakip, isipin mo, nagdidilig ka mo ng Wala panin, namang kinuha. kasama pinakon siya, Ayun na nga, negatibo. Tinuro lang.
Ang sistema po kasi sa ating batas, ano po, at yan naman, palasak sa ating mga abogado, piskal, at mga judges, ano po, kapag nasa husgado na kasi, siyempre, ang paniniwala ng huhudyat para ito ipasok o tuloy ang masampa ng kaso, yung report ng pulis eh. Kaawa-awa yung mga biktimang Yan. hindi man talaga Tama ka sa sangkot, di ba? Marpe. Kamukha ng kapulisan natin, may mga balakit din. Hindi kaya sila na sa kanilang mangyayari. Hindi kaya sila masaktan. So yan, nagkakamal kasi man, laki ng sweldo nila. Yes, sa Marpe. Ah, Kawawa namang kasama Marpe yung maliliit. Sabi ko nga, magre-retiro din yung mga yan. Di po ba? Bayan, yun po ang huling mensahe namin, Scorpion. Scorpion, once more, paalam mo. Isang maraming salamat po sa taga-subaybay ng Radar ng Bayan at isang magandang umaga po sa Sambayan. At asahan po ninyo, bukod sa Congressman GP Padianos Facebook Live o Facebook page, ang Marpi Radar Santos Facebook page, tuloy-tuloy po ito. At sa katulad ng ginawa po natin ngayon, hindi po natin maatim at talaga namang kumbaga mapalagpas yung kabuktutan ng iba. Alalahanin po natin na ang buhay po natin isa lang. At huwag tayong manaig at magsamantala habang tayo nagkakamal, nagtatamasa ng luwag at riwasa. Isipin natin, lahat ay may katapusan. Ang buhay ng lahat may takda. O diba? Scorpion? Tama ka sa Marpe sa sinasabi mo na yan. Hindi habang panahon na nakaposisyon ka. Correct. So bayan, yan po ang aming maisishare sa inyo ngayong araw ng Martes. Marpi Radar Santos at si Radar Scorpion 19. yan, pansamantalang nagpapaalam, nagpapabot ng pasalamat sa lahat ng tutunghay at sa lahat ng tumuhay. Diyos mabalos, magandang umaga bayan.